Oh, good evening mga kabranches! What's up mga kabranches? Nandito na naman si Tarabas ang magtatambas sa mga baluktot na aral sa iba't ibang oring relihiyon sa mundong ito mga kabranches, no? Mayroon na naman tayong talakayin mga kabranches, napakahalaga sa topic po natin ngayon. At saka bago po tayo mag-umpisa mga kabranches, no? Huwag ninyong kalimutan, luwalhatiin ang Panginoong Hesus, no? I-glorify natin ang Panginoong Hesus, dakilain ang Diyos na buhay na siyang naglalang sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, kasama na pati ang ating mga bawat buhay mga kabranches, no? So ngayon mga kabranches, no, ako po'y nangumusta sa inyong lahat, no? Kumusta na kayong lahat, no? Medyo ilang araw na hindi po ako nakapag-vlog, mayroon kasing abalahan mga kabranches, no? Kaya ngayon mga kabranches, no, may oras na naman tayo at tayo po'y mag-aral na naman, no, sa salita ng Diyos. At kayo pong mga tagapanood, no, patuloy po kayong manood at makinig sa mga biblical na information o biblical na tinatawag na instruction, no, mga kabranches, no. So, bago po tayo, no, shout out pa pala, no, sa mga kaibigan ko, no, sa mga kasamahan ko sa men and women's ministry, no, mga men's ministry. Shout out, salamat sa inyong lahat, God bless. And also sa mga so close brother ko, no, sila si Jordan Manga, si Doro Muñez, no. Itong mga dalawang ito po'y close ko dahil sila po'y matalik ko na kapatid, kaibigan, dahil kami po'y magkasama, no. God bless sa inyong lahat, salamat din sa inyong dalawa, no. So, mag-umpisa na po tayo mga kabranches, no. Bago po tayo manalangin mga kabranches, nais ko po munang basahin ang John chapter 12 verse 48. Ang sabi po dito sa atin pong Biblia, no. Ito po King James version po ito, no. Babasahin po natin, no. John 12 verse 48. The one who rejects me and does not receive my word has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. No, Bisaya ko mga kabranches, dahil gusto kong magbisaya ngayon, no, na kung ang tao kuno nga magasalikway kang Ginoong Hesukristo og dili mo dawat sa mga pulong ni Ginoong Hesus, adunay maghuhukom. Og ang mga pulong nga gikasulti sa Ginoong Hesus, mao niay magahukom sa tao o kaniya sa katapusang adlaw. No mga kabranches, pag isalikway nato ang Ginoo nya, di nato dawaton kini iyang mga pulong, ang iyang mga sulti, mga igsoon, mga kabranches, no. Pag di nato ni siya dawaton, kini siya pulong manining Kristo Hesus, nakasulat dinhi ang mga gipamulong gipanulti ni Ginoong Hesus. Pag di ta mo dawat ni ini, pag ato ni isalikway, aduna tay maghuhukom. Unya ang mga pulong unya nga gikasulti sa atong Ginoo, mao unya ang magahukom sa katapusang mga adlaw. So tulisukon ta mga kabranches sa mga pulong nga wa nato dawata o wa nato sunda og tumana, tungod kay aduna nay pulong sa Ginoo nga mao atong maghuhukom, mauning pulong nga naisulat dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Itong Biblia mga kabranches, now. Tayo po'y manalangin mga kabranches, no. Father God in heaven, tonight Lord, no, I pray for your guidance, and I also hoping that the Holy Spirit, the Holy Ghost moves inside of me, guiding me to explain, to give discussion in any verses of the Bible. And I also pray, O God, no, for the elaboration that you might teach me, and that my mouth's open through thy will, my God. Thank you so much. That's tonight, my God, that all listeners, all viewers, O God, no, might be blessed according to your words, O God. I pray, O God, for the good health of everyone, especially the viewers. My Lord God, just bless them all and protect all of them anywhere, any place, and any time. In Jesus' name, this is my prayer, God. In Jesus' name, amen. So mga igsoon, no, nais ko gusto nako nga masayo ta, no, tungod kay kita mo adto gyud ta og gitawag og balay tigumanan. So mosimba ani naata sa simbahan, then ang atuag gyud nga katuyuan mao magyud nang pagsimba sa Ginoo, o mao ginang gitawag nga magdaig ta, no, mag-awit ta, magkanta ta, nya dayon mosimbahon nato ang Ginoo, no. O mao mo ganay ato agyod nga naandan, no, kaugalian ng isang Kristiyanong Pilipino na pumunta sa bahay sambahan
no? Then na kung saan po tayo po magpuntahan para po luwalhatiin, purihin, sasayaw po tayo sa Panginoon at ating pong sambahin ang ating Panginoong Diyos. Now, the question mga kabradsis is ang atin pong katanungan dito, kilala mo ba o nakaila ba ka sa imuhang gisayawan, sa imong gisimba o sa imuhang gidaig o sa imuhang awitan, no? Nakaila ba ka? No, siyempre ang nakaila gyud ta, no? Labi na dinhi sa ato ang palibot, sa ato ang balay tigumanan, no? Wala tay mga gitawag nga mga Diyos-Diyosa, no? Wala tay gitawag nga mga rebulto, no? So ibig sabihin nakailata kung kinsa nga tuang gisayawan, gisimba o gialagaran. Walay lain kundi kining Dios sa Biblia nga mao si Ginoong Jesucristo ug mao ning amahan nga nagpadala ni Ginoong Jesucristo, ang amahan nga Dios. Dayon kasama na ang Espiritu Santo, no? Which is kita mga Kristiyano, but tayo ay Trinity or Trinitarian Christian, no? Tayo po ay Trinitarian Christian mga kabradsis ko. Now, so kilala po natin ang ating pong sinasayawan, ang ating pong inaawitan, kilala po natin ang sinasamba po natin ang ating Panginoon. Now, the main point question here is, giunsa, paano mo dinescribe ang presensya ng Diyos? Paano mo or how do you describe the presence of God? Giunsa nimo paghulagway ang naong sa Ginoo, or how do you describe the face of the Lord? No? Dahil po, importante po na malaman po natin kung paano natin i-describe ang Diyos. Dahil tayo po'y sasayaw, tayo po'y umaawit, tapos hindi natin alam o wala po tayong dinidescribe kung sa presensya ng Panginoon. No? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 mga kabradsis, no? Ito po'y napaka-common verse. God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. Tayo po'y, ang Diyos po'y kasaligan, no? Niya kaniya gipanagtawag kita ngadto sa fellowship sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo, no? Yun, sa atin pong pagtitipon, sa atin pong fellowship, alam natin na tinatawag po tayo para sa fellowship at kasama natin ang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, kasama po natin mga kabradsis. So, nandito siya sa atin pong pagtitipon. Now, kung tayo po'y sumayaw at tayo po'y kumanta at kung tayo po'y sumamba sa Kanya, no? Tapos hindi mo man lang ma-describe ang Diyos, no? Hindi mo ma-describe, hindi mo ma-imagine at wala kang ma-imagine patungkol sa Diyos, then you sung, you danced, you worship for nothing. Parang sumasamba ka, sumasayaw ka, o nikanta ka lang para sa wala, no? Mao nga importante kayo mga kabradsis nga imong ma-describe, ma-imagine ang Diyos mga igsoon o mga kabradsis. Now, ang question dito mga kabradsis, giunsa nimo pag-describe ang presensya sa Dios? Giunsa nimo pag-imagine ang presensya sa Ginoo o sa Dios? Ako'y tubag ang tubag mga igsoon, intubag mga kabradsis, kini dili ba ka ang inyong gi-describe nga dagway mao kining dagwaya? Palihog ko mga kabrads, palihog ko patanawa ninyo kining maong video palihog. Kining mga dagwaya, mao kini ang giila sa 80 to 90% ka mga Pilipino nga Christian sa Pilipinas, nga kining mga dagwaya, mga igsoon, mao kini kuno ang dagway sa Ginoo, dagway sa Dios or Ginoo ng Jesucristo. Mao kuno ni ang dagway, no? Diin kining maong panagwaya mga kabradsis, mao ni siya dagway nga giguan gini, no? Sikat ni siya tungod kay gipakalat kini sa social media, tapos gibutang ni sa mga kalendaryo, mga cover sa mga nobina, mga cover mga sa telebisyon. Mao yunungdan nga na-registered sa almost 80% sa mga Filipino Christian nga kini mo'y dagway sa Dios mga kabradsis. Gusto nako nga akong ipailahila karon kaninyo kung kining mga dagwaya nga giingon nilang dagway sa Ginoo, bailhon ko kamong ako na ipailahila nga kining mga dagwaya, kining mga tawhana, mga aktor ni mga kabradsis. Kini maoy mga aktor, no? Number 1 mga kabradsis, ang aktor nga sa Jim Caviezel. Kini si Jim Caviezel mga kabradsis ay isang American actor nga midala sa karakter ni Jesus niadtong year 2004 sa movie nga gitawag og The Passion of the Christ, no?
ito po'y American nga aktor. Itong kining dagway na to, kitong mukha na to ay tinatawag na mukha daw ang ng Panginoong Hesus. Ito po'y image ng ating Panginoong Hesus na pinabakalan sa social media na parang hulagway sa ato ang Ginoong Jesucristo. Now, number 2 mga kabradsis nga akong ipalailay kanyo kini si Robert Powell. Si Robert Powell mga kabradsis, siya usab ka aktor nga midala sa papel ni Jesus sa Biblia niya. Ang movie ani nga giaktoran ni Robert Powell, no, tanawang naong kirtir bagid niya ka labihan niya ka powerporting na, no, parang ma-amaze ka talaga sa mukha at saka sa imahin ng itong sa larawang ito mga kabradsis, si Robert Powell, no. Siya ang nagdala sa papel ni Jesus sa movie nga gitawag Jesus the Nazareth ni adtong 1977 mga kabradsis. Now, itong pangatlo mga kabradsis, number 3, ito po si Jogo Morgado. Ito si Jogo Morgado mga kabradsis, usa kini siya ka Portuguese nga aktor, Portuguese national. Unya ang movie nga iyahang gidala, isip siya ang bida. Siya ang actor nini kini si sa movie nga gitawag og Son of God ni atong year 2014, no. Kini si Jogo Morgado, sikat po ni siya sa social media gipakalap di nga mao kuno hay dagway kuno sa ato ang Ginoong Jesucristo niya, gibuhatan po ni mga larawan niya, mga rebulto gining mga dagwaya. Now, number 4 mga kabradsis, kini si Max von Sydow. Si Max von Sydow mga kabradsis, usa kini siya ka Swedish nga aktor, Swedish national. Unya siya mo'y mi karakter, mi papel sa kinabuhi ni Jesus nga drama sa Biblia. Unya ang movie nga nagtitle og The Great Story Ever Told mga kabradsis ni atong 1965, batagal-tagal na mga kabradsis, no. No, 1965 po ito ni parang sumikat po ito ang movie na ito na ang aktor ang nagdala po sa papel ni Jesus. Ito po si Max von Sydow mga kabradsis. Ito yung iba na namang naghandle o iba na naman nagpapel sa buhay ng ating Panginoong Hesus, sa kinabuhi sa atong Ginoo. Number 5 mga kabradsis, no, ito po si Ted Neely. Kini si Ted Neely mga igsoon ko mga kabradsis, sa movie nga Jesus Christ Superstar ni atong 1973. Si Ted Neely noon ni siya nga aktor nga mo'y nidala sa papel ni Jesus sa Biblia. Silbi siya Jesus pod kini si Ted Neely. Niya nahimo pini siyang nisikat pag-ayo ni atong 1973. No, niya nanoon siya, niya gibuhatan na usab og mga dagway imahin mga kabradsis kining maong aktor nga si Ted Neely, no. Kini sila mga aktor nga nakita ninyo mauning panagwaya nga nisikat sila dili sa mga billboard kundi nisikat sila dihas mga altar nga mauna noy ginaampuan, ginasimba, gibuhatan og mga rebulto o dagkong larawan. Kining mga naong aning mga aktura mga kabradsis, no, mauna karoy nahimong problema tungod kay ang mga tao karon nisimba na gininuon og tao nga mga nagdala sa drama tungod kay ilahan namang gihimuan og mga rebulto o ginahirehistro naman hinuon ang mga dagway aning mga tawhana sa panumduman sa matag usa or sa kaisipan ng bawat isa mga kabradsis, no. Now, itong number 6 mga kabradsis, ito po'y napaka-popular po itong napakasikat po talaga ito, ano, bagamat ito po'y hindi po ito aktor, no. Ito pong regalo ng isang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan, no. Number 6 mga kabradsis, no, ito po ang Senyor Santo Niño de Cebu. Ito pong rebulto na ito mga kabradsis, no, bag-ulang ni silang bag-ulan ning gipistahan ni atong nangaging Domingo. Labihan kadaghan gin mga devotees ni ining maong rebulto ni Senyor Santo Niño de Cebu mga kabradsis, diin gihugupan sa daghan gyud kaayong mga tao, mga igsoon mga kabradsis ko, no. Yun, kung tan-aw nimo grabe, no, grabe ang mga tao nga ano, napaka crowd talaga sa mga taong na umaatin, no, or sumasalubong or sumasama sa mga ganitong selebrasyon sa kapistahan sa gitawag na Senyor Santo Niño mga kabradsis, no. Yun no, mga kabradsis, yun ang sayaw nila, no. Tapos tingnan mo mga igsoon mga kabradsis, tingnan mo yung larawan na nakaplastanda dyan, tanawa kung pilay presyo.
ang presyo ana mga igsoon ko or mga kapatid, ang presyo is 26,000 pesos. No? Biro mo 26,000 pesos mga igsoon ang presyo. Kana siya yun ay Shopee price, no? Itong nagkalat na palang madami na palang store itong mga kining Santo Niño nga mga rebulto, no? Ito po yung mga napaka mahal, no? 26,000. Tapos kung gusto ka na medyo mababa ang presyo o mura lang, doon ka sa maliliit na mga size, no? Kasi by sizes yun, no? Pag doon ka sa maliit, nasa mahigit 1,000 plus or kumbaga 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, no? Depende ito sa size mga kabransis. Napakaraming mga rebulto na pinapagawa mga kabransis. Tandaan niyo mga kabransis, no, nga ito pong tinatawag na Senior Santo Niño, no, sa history mga kabransis. Itong si Ferdinand Magellan gave Raja Humabon and his Queen Juana the Santo Niño an image of the infant Jesus as a gift to commemorate their baptism into Catholicism. The gift was given on April 14, 1521. So kini sa kasaysayan mga igsoon, mauni siyang laruan na rebultuha nga human nagpabutismo si Raja Humabon, kauban siyang pamilya kasama ang kanyang mga tauhan, 800 nga mga tauhan warriors sa tribo sa Sugbo. Sila pag human nila og bunyag baptism, giregaluhan si Raja Humabon ni Ferdinand Magellan ni ining gitawag rebulto sa Santo Niño mga kabranches. Pagkatapos na natanggap ni Raja Humabon, ito po'y pinagdiwang nila yearly or taon-taon nagdiwang sa kapistahan sa rebulto na niregalo binigay ni Ferdinand Magellan. Itinuturing nila na parang Diyos-Diyosan o parang tinatawag na patron doon po sa Cebu mga kabranches, itong Santo Niño, no? Mauna nga ang naitabo, gihatangan og usa, no, gipakopyahan, gipaduplicate og milyon ka mga pieces nga mga iba't ibang size ng mga Santo Niño nga mga rebulto. Di ay kay gipang seal mga kabransis. Dayon ilang gipalakaw nga milagroso kining maong rebulto. Mauna nga best selling kayo alang sa mga devotees, alang sa mga membro sa Katolisismo. Mao hinungdan nga kinahanglan nga mahibaluta ambot lang ka ninyo kung niadtong pag niadto nangaging Domingo wa ba magha mo apil, no? Wa bagha mo apil dito dagkot unsa na diha, mamista unsa na diha, no? Diman mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon gyud diha sa Santiago, no? Santiago 4 bersikulo 4. Nag-ingon diha, mga maluibon, ingnan gyud, dili ba ang pakikigalaay sa kalibutan nakig-away kamo sa Dios, no? Makig-away ang pakikigalan mo sa kalibutan. Pareho na walang pagkakaiba. Pag ikaw po'y pumunta sa selebrasyon sa mga nagdiwang sa kapistahan ng tinatawag Senior Santo Niño para karing nakipagkaibigan sa kanila, ibig sabihin ka po'y nakipag-away, nakipaglaban, nilalabanan mo ang Diyos mga kabranches. Yun ang napakadelikado, no? Kaya magising na po tayo mga kabranches, no? Natingnan mo mga kabranches, ito ang Diyos sa relihiyon, no? Paliton nimo Diyos, paliton nganong paliton man, no? Kung dili ka wa kay kwartang ikapalit, wa kay imong Diyos kay kung wa kay kwarta paliton Diyos nimo imong paliton na nga ang tinuod nga Diyos nga naa sa Biblia dili mapalit og dili pod magpapalit. Tungod kay ang Dios nga tinuod mo'y nagabuhat sa mga langit ug yuta, sa tanang butang, tanan nga mga mananap, bisan ang mga tao, Dios ang nagbuhat. Siya ang nagprovide sa tanan. Dili na nimo paliton kay siya mo'y Dios nga buhi. Dili siya paliton. Once gani nga paliton na ng imong Dios, nagpasabot ka na nga production na siya sa religion, klaro na nga negosyo. Ginegosyo lang mong mga membro sa inyong relihiyon. Napalit mo sa mga gitawag nga mga rebulto nga ron imong ninyong Dios. Diman yung mga igsoon, kanang mga Diyos nga inyong gipalit, kinulit o gibuhat na ang Diyos sa mga membro sa maong relihiyon, binuhat og tao, kinulit og tao. Tanaw na to mga igsoon kung giunsa ni pagkulit, giunsa ni pagbuhat. Haron makita ninyo kung giunsa ni pagbuhat. Tanaw na to ang video. Ang pagbuhat sa larawan mga kabransis, ang pagbuhat sa mga larawan mga igsoon, tanawa maunang pagbuhat, gipakang, no, gicarve,
mga carver, sculptor, gikulit, gipakang, o tanawa, ang kanang gagmay nga bata diha, no? Kanang gamay nga bata, mauna si Senyor Santo Niño, wala palang sunubi og sanina, kanang murag Roman dress man tingali na. Wala pa ta uri. Mauna ang ilahang Senyor Santo Niño, gikulit, gibungat, gikan sa kahoy. Oh, kana tagko ng mga rebulto ni Maria, rebulto larawan daw ni Maria. Unya human ana, humagpintal pintura, kulor dayon ilahan ang gitawag hawkan, ilahan ang gitawag nga yupuan, ludhan, dayon ilahan ng halaran, dayon ilahan ng hawkan. Maunay na himong Dios. Unya ang nagbuhat o nagkalmar kay nagkaukaw lang. Dili himo na ninyo ng Dios. Kanya ang dagway ni Jesus ninyo na gikuluran, gipintalan, tanawa. No? Imong makit-an mga igsoon. No, di ba na ang dagway Robert Powell? Oh. Himuan og mga rebulto kanang mga dagwaya. Himuan, no, nahimong Black Nazarene. Sumauna ang pagbuhat ana, diya. Ha? Yung ana ang pagbuhat. Nagaron mga tao, mga igsoon, ilaning gipakalat labi na gyud sa namuno sa maong relihiyon nga nagproducts aning mga rebultog or larawan, mga igsoon, mga kabransis. Ito po'y pinapakalat, binabalita na ito po'y maghimala daw, magmilagro daw si Virgin Mary, magmilagro daw si Santo Niño, magmilagro daw si kanang Black Nazarene nga larawan, magmilagro. Ilang ipabalita nga milagroso ang maong larawan. Nga naman ilang man ang ibalita, kaya kung di nila ibalita milagroso, way mamalit sa ilang produkto. Mauna nga ilang himuon ang tanang paagi aron madani ang tao pagpalit. Hibaw gas tao nga way kabangkaagan sa Biblia, uto-uto ang mga tao, ignorante sa Biblia, muto-uto. Kaya lagi nag-apas mabud ang tao lagi o gahom-gahom o kanang giingon og milagro o tabangan sa Ginoo, pero di ay but mga igsoon. O inungdan mga igsoon, milagro karon ato karon tan-aw mo ning video ko tinuod bang milagro alang ni sa inyong kasayuran o sagpa kini ni adtong sampal kini doon sa mga taong nagpalakat, nagbalita sa kasinungalingan. Tingnan natin mga kabransis atong pong i-play kining ikapangatlong video mga igsoon. Tanaw na to, no? Tanaw. Kung tinuod bang milagroso, impotencia en estado puro. Awa, nasunog ang ilahang Virgin Mary kuno nga rebulto o larawan. Pertintahan sa raban ni rebulto nga pagabuhat. Nasunog na wa man untay nagdagkot, nasunog lang iya ha. Kani sila nagprosesyon ni ani. Dili ba kani pista ni sila no sa lugar sa Europa tingali, murag dinhi sa Espanya, sa Italia ni. Naghilak-hilak. Gitabang nila mo na milagroso, tabangon ang tao, ang milagroso gingon yung milagroso gamanan tabangon. Kana sunog. Gimistihan man gani nagtao. Dili nagamo mo giste. Karon ingnon ninyo nga milagroso. Usa na siya kapag panlimbong. Milagroso tanawa na. Usa na siya kapag gipakauwawan mo sa Dios. Ang tinuod nga Dios, gipakauwawan mo. Haron mo may mata kamong mga relihiyon. Tanawa ninyo po kayo, tanawa. Naigingon sa bersikulo niya, no? RCC, wake up. No? RCC, loyalist, wake up. Gising na kayo. Gumising na kayo mga loyalist sa relihiyon. Ang sabi dyan sa Isaiah 42 verse 17, no? Tanawa. Pagkauwawan sa Dios kamo. Pagkauwawan sila pagapabalikon, sila pagkakaulawan gayud kanang tanang na nagsalig sa nililok nga larawan ug nagingon kamo mao mong Dios. Bersikulo 8. Matun pa diya, ako ang Ginoo. Ang akong himaya di na ko'y hatag sa uban ni sa mga nililok nga larawan, dili mo tugot ang Dios nga ang himaya iyang ihatag sa mga larawan haron ang larawan inong kamahanan dili gusto ang Ginoo naman ang mga sunog no tanawa na. No kini ilang ipahiluna kining maong larawan. Dako kay larawan na tanawa. Unsa man itabo ana? Mayong pagpusgay na pungil ang nabuak. So dili na siya kahoy kinapungil man. No, pura na siya apog, purag simento. O sa na diya prosilin. Napulpog ang
nawagtang ang o. Unya may ng milagroso, so pag milagroso naputol na maging ang o. Mo na imong milagroso. Oh. Okay? Dili na tinuod ang nga milagroso. Ilan nang gibandilyo gibalita aron nga panayon mong malimbungan, mamalit mo ng mga larawan. Nga ilahang gipistahan, ilahang gidiboto. Karon, ingon ko kamo karon mga kabradsis, pamatia, no? Pamatia at makinig kayo sa salita ng Diyos, sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos na nasa Biblia. Diyos na ipinapangaral sa Biblia. Ito ang totoong Diyos na naglalang sa mga langit at lupa. Ito ang totoong Diyos. Ito ang nagbigay ngayon ng salita para tayo po'y magising. Dito po sa Isaiah Kapitulo 44, versikulo 10, sabi po sa English, "Who hath formed a god or molten a graven image that is profitable for nothing?" Kinsa kuno ang nagbuhat og usa ka Dios, o kinsa kuno ang nagtunaw sa larawan nga walay kapuslanan. Way kapuslanan, mga tinunaw nga mga larawan, nga mga gibuhat nga mga Dios, way kapuslanan. Is profitable for nothing. Walay kapuslanan, larawan nga walay kapuslanan. Ngano nga wa may kapuslanan? Atong tan-awon ang Jeremias, pro alagad sa Dios na si propetang Jeremias. Jeremiah chapter 10 verse 5, "They are upright as the palm tree, but speak not. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good." Tan-aw mga igsoon. Matud pa sa Bisaya, sila sama sa kahoy nga palma. Dili makasulti, hindi po makapagsalita. Sila kailangan pasanin, no? Kinahanglang pasanon sila. Because di cannot go, dili sila makalakaw, pasanon. Pareha ning ipasaan nga napungil ang uog, ipasaan kay dili kalakaw. Unya na pusgay na hinon ng uog. Dili makalakaw. Ayaw pagahadlog kanila. Nangingon ang Ginoo sa iyang pulong, kamong mga tao, dili mo makahadlog kaniya. For kay dili sila makabuhat og dautan. Ni ana ang kanila ang pagbuhat og maayo. Kining mga revolto larawan di ni makabuhat nimog dautan. Di po ni makabuhat nimog maayo. Ang uban mahadlok mingon basin gabaan, basin ko gabaan ko ni ako na noy maalaw. Duwa na siya'y mabuhat nga dautan tungod kay binuhat kinulit ra na og tawa gyud nay sud des ilawom ana. Wa gyud nay ginawa. Mo nang di ginakabuhat og maayo, di po nakabuhat og dautan. Kay kung makahimo pa na siya og maayo, o katong natumba na pungil mo, bangon na to siya balagway o. Oh, di ba? Karon. Tanaw na ito ang pulong sa Ginoo sa Salmos 115, versikulo 4, ngadto sa 8 mga igsoon. Matod pa dinhi sa English, "Their idols are silver and gold, the work of men's hands. 5, they have mouths, but they speak not. The eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not." Verse 7, "They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. They that make them are like unto them. So everyone that trusteth in them." Nasabi mga igsoon, mayroong mga tainga hindi makarinig, mayroong bibig hindi makapagsalita, mayroong ilong, no, hindi amoy, mayroong mata hindi makakakita, mayroong kamay hindi makahikap, magdunay mga tiil dili kalakaw. Matod pa sa Biblia, ang tanan nga maniwala sa kanila maaring magiging katulad nila. Ang tanang manalig sa kanila maging katulad kayo ng isang rebolto na hindi parang pipi, hindi po makapagsalita, no? Tapos hindi makalakad, naka-steady. Baka na may maging ganun din kayo sumampalataya sa mga rebolto o sa mga larawan. Now ngayon, ano bang inuutos ng Diyos nga doon po sa kanyang mga alagad, lalo na sa mga propeta o sa kanyang mga tauhan? Unsay sugo sa Ginoo ngadto sa iyang mga alagad, mga propeta o sa iyang mga katauhan? Kini mo'y sugo sa Dios ngadto kang Moses o sa mga katauhan niya. Dinhi sa Deuteronomy chapter 7 verse 5, sabi dito,
Sa English, but thus shall ye deal with him. He shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. Yun ang utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, doon po sa mga Israelita, doon mo nila Moses, na ang gawin mo sa kanila, kailangan na gibain ninyo ang kanilang mga dampana, mga altar. No? Yung lalagyan sa kanilang mga rebulto larawan. Tapos, break down their images. Pupulbusin ninyo, wawasakin ninyo ang kanilang mga larawan o mga rebulto, and cut down their groves. Puputulin ninyo ang kanilang mga kahoy, no? And burn their graven images with fire. Susunugin ninyo sa apoy ang kanilang mga mga graven images, yung mga inuukit na mga larawan, mga kabrasis. Yun ang utos ng Diyos. Tapos dito sa Exodo chapter 23 verse 24, sabi po dito ng Panginoon, thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quiet break down their images. Yun ang utos ng Diyos doon po sa kay Moses, sa kanyang mga hinirang na mga ng bansang Israel, no? Sinabihan, huwag kayong mag-bow down sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong sumamba, huwag kayong yuyuko sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong maglingkod sa kanila, no? At huwag ninyong gawin ang yung ginagawa nila. And then, kailangan na pupulbusin ninyo or basagin ninyo ang kanilang mga larawan. Talagang babasagin, pulpugon ang ilahang mga larawan, mga igsoon. Ang question, manong ipasunog man o ipapulpog sa Diyos ang ilang mga nililok larawan? Ano man, tungod kay ang Diyos po, siya abuguan. Matod pa sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3, thou shalt have no other gods before me. Verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Mga kapradyos, yun ang ating tandaan, na ang Diyos po ay siluso, no? Mapag-abuguin. He is a jealous God. Yan ang gusto ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit anumang mga inuukit na mga larawan, any likeness, kahit anong bagay doon po sa taas, sa itaas, sa kalangitan, sa lahat, no? Huwag kayong gumagawa kahit anong bisan unsang dagwaya ngadto sa itaas sa langit, bisan dinhi sa ilalom sa yuta, bisan sa tubig sa ilalom sa yuta, tanan nga lugar wala gitugot nga magbuhat ang tao og larawan. Wala gitugot din nga magbaton taglain nga mga Dios at tubangan sa Dios. Ano man, tungod kay ang Dios siloso, no? Biro mo, ang Diyos nagbigay sa inyo ng hininga, Diyos ang nagbigay sa lahat, Diyos ang nagpalakas sa inyo, at Diyos lahat ang may-ari sa lahat ng makikita. Siya ang naglalang sa lahat ng bagay, no? Sa mga langit at ng lupa, kahit buhay mo sa Diyos. Tapos doon ka yuyukod, doon ka lumuhod sa mga rebulto, sa mga larawan. Hindi mo man lang binigyan ng galang ang Diyos na lumikha sa inyo. Tapos doon ka sa inuukit, no, graven images na ginagawa ng mga sculptor. Doon ka yuyukot, binili mo ng pera, tapos Diyos mo na yun. Kaya mga kabradsis, napaka lungkot isipin na ang totoong Diyos talaga, ang buhay na Diyos na tagapaglikha, pinapalitan ng mga larawan na may kamatayon ng mga tao o mga mananap, langgam, o bisan unsang manap, giilisan na inon ang Diyos o mga larawan, maunang nauwi gipahalagahan ng mga larawan kay giilang ang Diyos. Matod pa ni San Pablo diya sa Roma 1:22, professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like the corruptible man, unto birds and four-footed beasts and creeping things. Tingnan mo, mga manggialamon, nagprofesa kay mga kaugalingon na sila mga manggialamon, pero nahimo ninuong mga buang. Nganong gingnan man sila Ginoo sa iyang pulong nga nahimong buang, tungod kay ilang giilisan ang himaya sa dili mamatay, dili madunot, dili mamatay nga Dios.
ngadto sa imahin nga hinimo sama sa may kamatayon nga tao, kamatayon nga mga langgam, mga upat nga nagakamang nga mananap o nagakamang nga mga butang. Giilisan na inon ang Dios niya ng mga larawan o tao nga may kamatayon. Giilisan ang dili mamatay, niilisan ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Tapos kung tanawin mo mga kabradsis, no, usually the members of the religion tingali doon na sila gitawag ng mga high ranking, mostly of them, no, kanang mga high grades, no, but makaingon ka nga nahimo na inong buwang, they become false according to the Bible. Nahimo na nung buwang, mabitaw na nga ang membro kasagaran na hindi nga maong relihiyon, makaingon ka, no, masabi natin na ang membro nila, no, mayroon talagang mga attorney, mga lawyers, mga doctors, mga engineers, mga bisan unsa na lang degree, no, ang nakabot mga membro sa Roman kadaghanan gid, no, mga great politician, mga Katolik, no, mga maalamon, pero nahimo na nung buang tungod aning ilang pagbaton og Diyosan nga giilisan na hinuon ang Dios og larawan mga igsoon, no. Mainungdan mga igsoon, dinhi lang ta. Dito na lang po tayo ang atin pong vlog at maraming pong salamat sa inyo at sana pagpalain kayo ng Diyos at huwag kalimutan luwalatiin, praise the Lord, at purihin ng Diyos, purihin ng Panginoong Hesus, purihin ng tagapagligtas, and glorify Jesus Christ, our Lord and Savior, healer sa lahat ng may mga karamdaman. God bless all.